Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Halos nga po kalahating buwan na ang nakakaraan nang magtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan para makita mismo ang isang flood control project sa ilalim po ng DPWH. Pero dismayado ang Pangulo dahil wala daw siyang nakita. Sa panayam po ng media, ito ang sinabi niya. Disappointed. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Hindi nga lang daw po dismayado ang Pangulo, siya ay galit na. Kaya kung totoong galit na nga ang Presidente, kailan kaya natin mararamdaman ang galit na ito? Sa kasong ito ng multong konstruksyon daw ng flood mitigation structure sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, klarong-klaro na ang kalokohan. Kitang-kita na ang korupsyon. May kaukulang dokumento na ang pandarambong na ito. Ano pa ang hinihintay ng Pangulong Marcos? Ano pa ang hinihintay ng buong gobyerno? Sinasabi po ng DPWH na sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., merong 9,856 na dami ng mga flood control projects ang natapos na. At meron pang nagpapatuloy na 5,700 projects. Habang sinasabi po naman ni Atty. Claire Castro na sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroong 13,917 na flood control projects ang ipinatupad. Libo-libong mga flood control projects ito na dapat mong iisa-isahin para malaman kung wala bang nakawan na nangyari sa pagpopondo sa mga proyektong ito. Ang Commission on Audit na nga sana po'y mata ng bayan sa mga pagawaing bayan, pero maging ang ilang kawani ng COA ngayon ay pinaghihinalaan na nakasabwat ng mga kawatan. Sadya nga pong napakahirap sa sino mang mag-iimbestiga sa libu-libong mga flood control projects na ito para mapatunayan at mapanagot ang mga mandarambong sa pera ng bayan. Ang ginagawang investigasyon ng Senado ngayon at maging ng Kamara ay tinatawag lamang na in aid of legislation. Kung baga, sila po lamang ay hanggang rekomendasyon. Hindi sila ang magsasampa ng kaso, lilitis, sisintensya at magpapakulong. Datapwat, maaari silang magbanggit ng mga pangalan, magdawit ng kung sino-sino, at magtanong ng kung ano-ano at magpa-contempt. At malamang, muling mamamayagpag ang mga salitang, I invoke my right against self-incrimination sa mga hearing na ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga po't nakakainip.
at nakakaduda na bakit sa gitna ng malinaw pa sa sikat ng araw na mga ebidensya sa partikular na ghost project na ito sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan ay wala pang konkretong aksyon ang Office of the President, maliban na lamang sa Facebook post ng Pangulo na nagsasabing ang mga sangkot sa ghost project sa Barangay Piel ay mananagot sa paglabag sa batas at ang Sims Construction Trading na siyang umano'y kontratista ay agad na iba-blacklist. At kahapon nga po, kasabay ng panunumpa sa katungkulan ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH kapalit ni Manuel Bonoan, sinabi ng Pangulo na magbubuo pa lamang sila ng executive order para sa pagtatayo ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa flood control projects. Magbubuo pa lang. Kailan yun mabubuo? At kailan yun magsisimula? At ang bago pong kalihim ng DPWH, Vince Dizon, ay magwawalis daw, magpupurga daw sa buong departamento. Gaano katagal yun? At ang ombudsman, kahapon lang po'y nagsabi na bubuo sila ng special panel of investigators na siyang mag-iimbestiga rin. Mga ilang taon kaya ang aabutin niyan bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan? Pero heto nga ang isang kaso na klarong-klaro. Ito ang katotohanan. Fact of the case. December 27, 2024 hanggang Enero 30, 2025, nagpasubasta ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para sa construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. 4 ang sumali sa bidding. At noong Pebrero 11, 2025, naglabas po ng desisyon ang Bids and Awards Committee o BAC na ang Sims Construction Trading na meron pong address sa Block 2, Lot 50, Swarsoff Way, MacArthur Village, Longos, Malolos, Bulacan na kinakatawan ng isang Sally and Santos ang siyang winning bidder. Ang winning bid ng Sims Construction ay 55,730,911 pesos and 60 centavos. Ang desisyon ng Bids and Awards Committee ay pirmado ng 7 miyembro. Kasama na ang tumayong BAC chairman na si Bryce Erickson D. Hernandez na Assistant District Engineer sa panahong iyon. Inaprubahan ng Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry C. Alcantara ang resolusyon ng BAC at ito'y pirmado Pebrero 14, 2025. Nagpirmahan ng kontrata ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ang Sims Construction Pebrero 24, 2025. Nakasaad sa kontrata ang Program of Works kung saan nakadetalye ang bawat bahagi ng trabaho na dapat gawin ng kontratista at ang kaukulang halaga na dapat ibayad sa kanila. Dapat matapos ang proyekto sa loob ng 240 calendar days o Oktubre 22, 2025. Ang lumagda sa kontrata, District Engineer Henry C. Alcantara, Sally N. Santos, Owner and Manager, Sims Construction. Ang mga testigo, sila JP Mendoza, Engineer 3 at miyembro din po ng BAC, at Juanito Mendoza, Accountant 2. Pebrero 25, nagbigay ng notice to proceed si Engineer Alcantara sa Sims Construction.
March 19, 2025 o 22 araw lamang mula nang mabigyan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng notice to proceed ang Sims Construction, ayon mismo sa mga resibong inilabas ng Office of the President, binayaran na agad ng DPWH ang construction company ng halagang 43,490,202 pesos and 98 centavos o katumbas ng 78% ng kabuuang halaga ng kontrata sa loob lamang ng 22 araw. Nakasulat po sa resibo ng Sims Construction na ito'y first partial payment. June 30, 2025, binayaran po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang Sims Construction Trading ng halagang 5,948,792 pesos and 98 centavos bilang second and final billing payment. As of July 31, 2025, 100% na umanong completed ang naturang proyekto. Yan ang mismong report na inilabas ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Pero noong ngang Agosto 20, pinuntahan ng Pangulong Marcos ang sinasabing proyekto pero ngunit wala siyang nakita. Paano nangyari ang kabulastugan na ito? Natural sa buwatan. Sa buwatan ng mga tuso. Napansin niyo ba na hindi katumbas ng kabuuang halaga ng kontrata ang tinanggap na bayad ng Sims Construction mula DPWH? Sa halip na 55.7 million pesos, 49.5 million pesos lang ang perang ibinayad sa kontratista. Nang sa ganon, sa aming palagay ay hindi nga naman papasok sa 50 million pesos na threshold ng anti-plunder law. Di ba't pagkatuso? Sa amin pong naging panayam kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong pong August 22 at nito lamang August 29, sinabi niyang may panuntunan sila sa pagbabantay sa mga proyekto bago ito mabayaran ng gobyerno. Meron naman kaming monitoring platform sa lahat ng project that are being implemented. Naka-geotag po yan, mga yan. Meron yung pictures nila before project started. Meron yung picture ongoing. Meron yung picture na completed. And marami rin pa kami mga other supervision protocols aside from yung ginagawa nila sa implementing office. Meron din kaming sinasagawa na QAU, quick ay mga audits, mga audit. At although hindi naman napupuntahan lahat ito kasi sa dami ng projects na ginagawa ng departamento. But I think ito na nga po, mayroon pa ring certification ng auditor na natatapos. Ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito, excluding COA, bago siya magkaroon ng clearance na, kumbaga, para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong opisyal ito o tao sa DPWH? Siguro, aabot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung ano, yung approving officer.
Hindi nga lang po daan-daan kundi libo-libo ang iniimbestigahan ng mga flood control project. Pero ang kaso na ito ng Sims Construction Trading sa ilalim po ng Bulacan 1st District Engineering Office ay lantad. Nakakasilaw na nga po ang mga ebidensya. Kaya ang tanong, kailan nyo ipakikilala sa taong bayan ang lahat ng mga sangkot sa pandarambong na ito? Kailan namin makikita ang mga pagmumukha ng mga taong may gawa nito? Kailan sila dadamputin? Kailan sila makukulong? O gaya lamang ng dati at gaya po ng nakasanayan na uri ng hustisya sa Pilipinas, kailangan dumaan ang lahat ng ito sa mahabang due process. Samantala, habang wala pa hong kinahihinatnan ang mga sinasabing investigasyon na ito sa flood control projects, nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. ng lifestyle check sa lahat daw po ng opisyal ng gobyerno, maliban sa DPWH. Lifestyle check. Ano naman kaya mapapala ng taong bayan sa lifestyle check na yan? Gayong ang pagkuha pa lang ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno ay pagkahirap na Kung totoong galit ka na po at kung totoong gusto mong may managot sa korupsyon sa mga proyektong tulad nito, pakibilis-bilisan naman sir, dahil sa tagal ng kilos ninyo malamang nakapag-withdraw na sa kanilang mga bangko ng bilyong deposito ang mga tulisan na ito. Nakapagtago na nga ng kotse yung iba. At para po naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakilala sa kanyang gilas at aksyon, ang kaso nga po ng Sims Construction at mga tauhan po ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ay ang pinakamagandang sample, pinakamagandang halimbawa, pinakamadaling kaso. Kasi nga kung wala kayong mapapakulong agad-agad sa sino mang sangkot sa pandarambong na ito, paano pa yung iba? O sige, magbagal pa kayo. Galitin nyo pa ng husto. Galitin nyo muna ng husto ang mga pinagnanakawang Pilipino. Isipan nyo. Think about it. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!